Hola from Catanduanes! For today's video, talakayin natin ang mga dapat mong isaalang-alang bago magsimula ng RTL business o manukan. Hello! Kami ang pamilyang iniwan ng buhay sa Maynila para tumira sa probinsya. Kung gusto mong makita kung paano namin sinimula ng sarili naming RTL business, step by step, ay panoorin mo ang videong ito dahil tuturuan kita paano mo sisimulang kumita sa simpleng pagmamanok. Ay for the go! Paalala, ito ay batay lamang sa aming karanasan bilang isang maliit na backyard farmer at nagsisimula pa lang. Hindi kailangang may malaking puhunan para magsimula ng negosyo. Kailangan lang na may tamang plano, determinasyon, sipag, tiyaga at diskarte. Unang-una, ang dapat mong ikonsidera sa pagtatayo ng iyong dream manukan ay ang lokasyon. Kailangan ito ay tahimik na lugar para iwas stress. Mainam din na malayo ito sa kapitbahay. Pangalawa ay budget. Halimbawa, ang presyo ng isang ready-to-lay chicken ay nasa 480 hanggang 500 bawat isa, depende sa supplier. So, kung bibili ka ng 50 na manok, kailangan mong maglaan ng at least 50,000 pesos. That is for 16 weeks old chicken or RTL, ready-to-lay chicken. Usually, mula ng pagkuha sa supplier, 3 linggo ang hintayin mo para magsimula silang mag-produce ng eggs. Sa edad na ito, handa na silang mangitlog. At pwede ka na magsimula ng iyong very first harvest. Pangatlo, housing o kulungan. Maglaan ng budget para sa housing. Pero kung nagsisimula ka pa lang sa maliit na bilang, kung meron kang bakanting space, garahe o kahit simpleng kubo-kubo sa likod ng iyong bahay, ay pwede mo na itong gamitin bilang panimula. Maglagay lang ng net o trapal para masigurong protektado ang mga manok sa ulan. Pang-apat, cages para sa mga manok. Para sa 50 heads, pwede kang gumamit ng cable cages na nasa 7,500 ang isang set. Ito ay maganda para mapanatiling ligtas ang mga manok at maayos ang pag-harvest at hindi mabasag ang mga itlog. Meron din namang pinagbibiling set na with cages, 38,000 pesos na may kasamang 48 heads na RTL, depende sa supplier. Pero kung tight ang budget mo, pwede kang mag-DIY gamit ang kahoy, kawayan o iba pang recycled materials na nasa paligid mo. Tandaan, hindi kailangan magastos para mas maging maayos at komportable ang mga manok. Panglima, magkaroon ng basic knowledge, katulad ng breed ng manok na alagaan mo, feeding program, light management, at tamang pagbibigay ng nutrisyon. Panghuli, market. Ito ang pinakang mahalagang parte ng iyong business. Kailangan mong maintindihan kung sino ang iyong mamimili. Pwede kang mag-supply sa barangay o karatig barangay mo o sa mga bakery. Pwede mo din gamitin ang social media para makabenta. Sa pagbi-business, you always have to know the basics. Hindi mo mamamalayang kumikita ka na pala sa simpleng pagmamanok. Ay for the go! Kung nagsisimula kami, ang goal lang talaga namin ay maging sustainable ang aming pamumuhay. We grow and produce what we eat until we realize we can help our community to have access to fresh produce. There, naisip naming gawin itong business para na rin magkaroon ng pondo pambili ng feeds. Tama nga, unti-unti kumikita na din kami. So, ano pang hinihintay mo? Ay for the go na sa Dream RTL business mo. Yun lang, happy farming! Thanks for watching! Comment for more!